Nang wala na si tita sa paningin namin ay hinarap ako ni Leonardo at hinawakan ng magkabilang balikat ko. Ngumuso siya at nanlumo akong tiningnan. "We're not a couple?" Hindi makapaniwala niyang tanong. Kinagat kong labi ko. Di ka naman nanligaw." Niliitan niya ako ng mata. "Kailangan pa ba yun? Ikakasal na din naman tayo." Kinagat kong labi ko at palihim na napairap. "Wala pa akong naging boyfriend." "I am your boyfriend. I am your fiancé. And I am going to be your husband, Ashley." Hindi na lang ako nagsalita at inilingan siya. Bumagsak ang balikat niya dahil sa reaksyon ko. "Fine." Umigting ang panga niya. "I will court you and make sure you say yes, or..." Tiningnan kong muli siya. "Or?" "I will do it to you. Real bad, baby." Bulong niya sa tenga ko na ikinatindig ng balahibo ko. Marami kaming ginawa ngayong araw. Bukod sa pangangabayo'y ipinasyal niya ako sa buong lugar nila. Agapito is big. Bigger than Amado. Napansin ko na nire-respeto siya ng mga tao rito. "Ang ganda rito." Puri ko. Ito'y tinatawag na night market. Gabi na kasi ngayon at ngayon narito pa rin kami. Maraming mga ilaw na pumapalibot sa lugar at sobrang linis ng paligid. Maraming mga tinda, mga souvenirs, pagkain at iba pa. Hawak-hawak niya ang kamay ko. "Sir Leonardo!" Tawag ng isang ginang nang napadaan kami sa kanyang tindahan. Namangha ako sa mga tinda niya. Iba't ibang klase ng mga bulaklak. Lumapit tuloy ako at bumitaw kay Leonardo. "Kamusta, iho? Ngayon lang ulit kita nakita na dumalaw rito." Narinig kong sambit ng ginang. Nagpatuloy naman ako sa pagtingin sa mga bulaklak. May lilac, may rosas, may gumamela, at iba't ibang bulaklak na tingin ko ay mga imported. "Pinasyal ko lang." Rinig kong sagot ni Leonardo. Ngumuso ako at agad kinuha ang phone para kunan ng picture. "Girlfriend mo, iho? Hindi ko akalain na nagdadala ka na pala ngayon ng babae. Bago ah." "She's my fiancé, auntie." Nang binalingan ko sila'y nakatingin na sa akin si Leonardo. Nakataas na ang kanyang kilay samantalang ang ginang ay nanlalaki ang mga mata sa gulat. "What are you doing?" Ngumuso siya pagkatapos. Tinuro kong mga bulaklak. Kinunan ko lang. Ang ganda kasi." Kinamot kong ulo ko't saka nag-iwas ng tingin. Nilapitan naman ako ng ginang na may ngiti na sa kanyang labi. "Aba, iha, mahilig ka ba sa bulaklak?" Maligayang tanong niya sa akin at may tinuro pa siya. "Marami pa rito. May flower crown pa kami." Umawang ang labi ko at biglang naging interesado sa kanya. "Flower crown?" Tumango siya. "Naku, maraming turista ang dumadayo rito sa night market. Marami kasing mga paninda." "Oo nga po." Pagsang-ayon ko at pinagmasdan ng paligid. Nang naramdaman kong presensya ni Leonardo ay binalingan ko siya. Nakakunot ng kanyang noo sa akin. "You like flowers?" Takang tanong niya. Agad akong tumangot, ibinalik ang tingin sa mga bulaklak. "Oo naman. Sino naman ang hindi?" "What kind of flower do you like then?" Tanong niya muli. Tinuro ko agad ang rosas. Hindi na muli nagsalita si Leonardo. Bumalik naman ang ginang na may dalang flower crown. Nagulat ako nang bigla niyang nilagay sa ulo ko. Agad ko itong hinawakan. "Ang ganda mo!" Puri niya sa akin. "Ilang taon ka na, iha?" Uminit ang pisngi ko. 20 po. Ay, umatras siya ng kaunti. "Ang bata-bata mo pa pala para mag-asawa." Mas lalong uminit ang pisngi ko. "Manang Bilma, pabili po." Nilingon ng ginang ang isang customer. Ngayon ko lang napagtanto na Bilma ang pangalan niya. "Saglit lang ah. Aasikasuhin ko muna ang customer ko." At umalis siya sa harap ko. Napangiti ako at kinuha ang flower crown sa ulo ko. At saka pinagmasdan ito. Napanguso ako. Artificial flower lang pala, pero maganda pa rin. Napangiti ako at hinaplos ang artificial petals. "Ang ganda," nasabi ko na lang. Umawang ang labi ko at agad binalingan si Leonardo. Inagaw niya kasi sa akin ang flower crown. Gusto mo ng ganyan?" Nauutal ko na tanong sa kanya. "Silly." Humakbang siya papalapit sa akin habang nakatitig sa flower crown na nasa kamay niya. Napalunok ako at bahagyang napaatras.
Namilog ang mata ko nang inilapit niya ang mukha niya sa akin at pinaningkitan niya ako ng mata. Uminit ang pisngi ko nang ngumiti siya sa akin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. You are so pretty. Ani at unti-unting inilagay sa ulo ko ang flower crown. Napatingala ako sa kanya habang focus siya sa pag-aayos sa flower crown sa buhok ko. Seryoso siyang naglalagay roon at ang takas na buhok ko'y inayos din niya. Nang nagbaba siya ng tingin sa akin ay nagtama ang paningin namin. Namungay ang kanyang mata at hinawakan niyang mukha ko. This is the first time. Panimula niya. Ha? Naguluhan ako. This is the first time that I am being crazy to a girl. Pagpatuloy niya at hinaplos niya ang pisngi ko. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Leonardo, ngumiti siya sa akin. I will make sure that you will be the happiest wife kapag kasal na tayo. Kapag hindi ka pa in love sa akin, gagawin ko ang lahat. Mamahalin mo rin ako. Umawang ang labi ko at biglang naguluhan sa kanya. Leonardo, do you believe that I love you, Ashley? Tanong niya habang nakatitig sa aking mata. Napasinghap ako dahil sa kanyang sinabi. Ano? Ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Patuloy pa rin niyang hinahaplos ang pisngi ko. Namumungay pa rin ang kanyang mata at tingin ko'y manghihina ako sa kanyang tingin. Sobra-sobra ang kanyang kagwapuhan at hindi ko kaya itong naramdaman ko. Talagang gusto ko na ba siya? Bakit? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko kapag kasama ko siya? Bakit? Nataranta ko nang hinapit niyang bewang ko. Wala ba siyang paki sa mga tao sa paligid? Do you believe me? Lumambing ang kanyang boses. Napalunok ako at naiilang na tumawa. Bakit naman ako maniniwala? Imposible ang sinasabi mo. Mahina ko siyang itinulak. Siguro ay pagod ka na sa pamamasyal. Kailangan na siguro nating umuwi. I love you. Biglang aniya at mas inilapit pa ako sa kanya. I love you since then. Since I first met you, Ashley. Mas lalo akong natawa ngunit napawi rin ng seryoso ang kanyang tingin sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Kinabahan na ako. Wala pang 1 buwan mo akong nakilala. Paano mo naman nasabi yan? Ngumiti siya sa akin. I already met you. Before you even met me. Ha? Nilapit niya ang mukha sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang hininga sa mukha ko. I'm already in love with this face. Back when I was in high school. Sambit niya na mas lalong nagpapabaliw sa akin. High school? High school? Leonardo. That's why I love you. I am clingy because I am in love with you. I am just waiting for your father because he promised. He promised that he will give you to me. He promised and I kept on waiting. Halos hindi na ako makahinga sa aking nalaman. Ano ba naman ito? Kaya ba may nararamdaman ako na sumusunod sa akin dati? Posibleng siya yon? Hindi. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Ang bilis naman kasi. Hindi ako naniniwala. Umiling ako. Hindi. Hinaplos niya ang labi ko gamit ang kanyang hintuturo. Don't worry. Dinilaan niya ang kanyang sariling labi. I am not expecting you to believe me. I just want the illegitimate daughter to be mine. At hindi ko na nagawang mag-react dahil siniil niya na ako ng halik sa harap ng maraming tao dito sa night market. At simula sa gabing yon, alam ko na may gusto na ako sa kanya. O baka higit pa dahil hindi na ako nakatulog kakaisip sa kanya. Tulala ako habang nakatingin sa salamin. Hinahaplos ko ang labi ko habang may toothbrush sa aking kamay. Mahal niya ako. Sinampal-sampal kong mukha ko dahil baka namali lang ako ng dinig kagabi. Pumikit pa ako ng ilang beses at umiling-iling. At nang iminulat ko ang aking mata, inosenteng mukha ni Manang Consuelong bumungad sa akin sa salamin. Napaatras ako't napahawak sa dibdib ko. Manang, nagugulat ka. Kumurap-kurap ako. Iha, masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya. Bakit mo sinasampal-sampal ang iyong sarili? Ano? Umiwas ako ng tingin at humigpit ang hawak ko sa toothbrush. At namumutla ka pa. Dagdag niya. Napasinghap ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko na malayan. Okay lang po ako, Manang. Bumuntong hininga siya sa kain nila pag ang bagong roba sa sink.
Magmadali ka, iha. Narito ang pamilya mo. Namilog ang mata ko. Ha? Humawak siya sa doorknob. Narito si Mr. Villamayor at ang kanyang pamilya. Nagtagal ako sa walk-in closet. Hindi ako ready na maharap ulit sila. Lalo na si Papa. Idagdag pa natin ang galit na si Amira at insulto na tingin ni Tita Talina. Ano bang ginagawa nila rito? Sinapukong noo ko. Hindi ko alam kung anong susuotin ko, lalo na't hindi ko rin naman alam kung anong meron. Sa huli pinili ko magsuot ng pambahay na damit. Tutal ay narito lang naman ako. At si Leonardo, hindi ko pa rin alam kung paano ko siya haharapin, lalo na't umamin siya sa akin kagabi. Hindi ko naman na alam na seryoso siya, kaya tinuhod ko siya nung hinalikan niya ako. Siguro ay galit na yun sa akin dahil sa ginawa ko. Sinuklean ko ang buhok ko at naglagay ng kaunting pabango. Alam ko na panibagong insulto na naman ang bubungad sa akin ngayon, kaya kailangan kong maghanda. Ayoko na maging talunan. Kailangan ko rin kausapin si Papa. Hindi ko alam kung ano ang balak niya, pero kakausapin ko siya na layuan ng nanay ko. Dahil alam ko na sa huli, si nanay ang lubos na masasaktan. Bumuntong hininga ako, tumayo na. Kaya ko to. Kung ano man ang sasabihin nila, kakayanin ko. Good morning! Salubong ni Tita Rufa sa akin nang bumaba ako sa hagdan. Hinawakan niyang braso ko at hinila patungo sa sala kung nasaan sila Papa. I am so sorry, Emilion. Mukhang napagod ang anak mo kagabi kaya matagal nagising. Si Tita Rufa sabay hagik-hik. Kumunot ang noon ni Papa sabay baling sa akin. Why? Ay, Emilion, your daughter was having fun with Leonardo. Si Tita sabay yakap sa braso ko. Nagpunta silang night market kagabi. Nakita kong pag-irap ni Tita Talina at matalim na tingin ni Amira sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang kanilang mga reaksyon at binalingan si Tita Rufa. Bakit po sila nandito? Nagtataka kong tanong. Pag-uusapan namin ang tungkol sa kasal niyo ng anak ko. Hinaplos niya ang buhok ko at binalingan sila Papa. Ihahabilin ko muna kayo kay Ashley. Gigisingin ko lang ang asawa ko. At umalis na siya sa sala. Nagtagalan tingin ko kay Tita Rufa na naglakad palayo bago ko sila binalingan. Nakadekwatro ng binti ni Amira at tinaasan ako ng kilay. Slut? Narinig kong sambit niya, hindi ko siya pinansin. Narinig kong pagtikhim ni Papa. How are you, Iha? Nagulat ako sa kanyang tanong. Napalunok ako at bumuntong hininga. Maayos lang, sambit ko. Siyempre, maayos siya, Dad. Ahas kasi siya. Gusto niya to. Si Amira na nagpupuyos na naman ng galit. Emilion, hindi mo ba mahal ang anak mo? Malungkot na tanong ni Tita Talina. Gusto ni Amira magpakasal kay Leonardo. Siya ang totoong mong anak. Siya ang totoong Villamayor. Bakit isang anak sa labas, Emilion? Kumirot ang puso ko. Alam ko naman na anak ako sa labas, pero hindi naman nila kailangang ipamukha sa akin. Lumabas na ang galit sa boses ni Tita Talina. Nang binalingan niya ako sa lubong na ang kilay niya. Bakit ang anak ni Athena ang mas pinapaboran mo? Wala siyang silbi, Emilion. Talina, that's enough. Si Papa sa malamig na boses. We already talked about this. I don't want to repeat myself, Talina. And Amira. Binalingan niya si Amira. I hope you understand. This is for the sake of our business. Hindi umimik si Amira. Umupo ako sa couch at tiningnan silang lahat. Hindi dapat ikaw ang nandito, Tita Talina. Malamig kong sinabi. Nagulat siya sa sinabi ko. What? Kumurap-kurap siya. Huminga ako ng malalim. Hindi ikaw ang nanay ko. Tungkol ito sa kasal ko kaya dapat si nanay ang nandito. Ashley. Si Papa na may balak pang pigilan ako. Nilingon ko naman si Papa. At dapat munto pa rin ang sinabi mo, Mr. Villamayor. Sambit ko. Namilog ang mata ni Papa. Ang kapal ng mukha mong tawagin si Papa ng ganyan? Hindi ka mabubuhay sa mundo kung wala si Papa. Si Amira na nagpupuyos na ng galit. Ano ka ba naman, Amira? Nasa usapan kasi namin na saka ko lang siya tatawagin na Papa kapag naikasal na ako. Sinunod ko lang ang sinabi niya. Pati siya'y hindi rin makapagsalita. Gulat na gulat sila sa inasta ko. Kumuyom ang kamao ko.
Kung si nanay ang nandito, sasaya siguro ang araw ko. Hindi sila ang gusto kong makita. Akmang tatayo na sana si Amira upang lapitan ako nang natigilan siya. Nanlaki ang mata niya at biglang nagningning ang mata niya. Leonardo! Sambit niya. Umawang ang labi ko at agad nilingon ang kanang paligid ko. Pero saktong paglingon ko'y sumalubong sa akin ang labi ni Leonardo na siyang ikinagulat ko. Lahat sila'y nagulat sa nakita. Si Amira ay nanlumot na paupo. Biglang nag-init ang pisngi ko dahil sa kanyang ginawa. Good morning. Bulong niya sa tenga ko at binalingan sila. Umayos siya ng tayo. Good morning, Mr. Villamayor. Good morning, Leonardo. Si Papa, sabay iwas ng tingin. Kumunot ang noo ko dahil sa lamig ng kanyang sinabi. May galit ba siya kay Leonardo? Umupo si Leonardo sa tabi ko at hinawakan ng bewang ko. Nagsimulang kumalabog ng mabilis ang tibok ng puso ko. Sobrang lapit namin sa isa't isa tapos nandito pa sila. Good thing that you are all here. Si Leonardo sa formal na boses. I am expecting Tita Athena to be here since she is the mother of Ashley. Napataas ng kilay si Tita Talina sa amin. Why do you want her presence, Leonardo, iho? Mahinang humalakak si Tita Talina. She is not part of the family. She is already part of my family. Mariing sambit ni Leonardo. Humalakak muli si Tita na parang isang joke ang lahat. It doesn't make sense, iho. You're better than this. I mean, hindi ka ba nahihiya? You are about to marry the illegitimate daughter of Emilion, Talina. Si Papa. Let me speak, Emilion. Si Tita at nagpatuloy. Galing kayo sa marangyang pamilya. Soto is not that easy to reach. Ipapahiya lang kayo ni Ashley because she is not pure. She's illegitimate. My daughter is the real Villamayor here. And I know you know that. Saglit na katahimikan. Kumuyom ang kamao ko na nasa hita ko na. Bakit ba hindi niya tatanggapin? Isang malalim na buntong hiningang bumasag sa katahimikan. Sumandal si Leonardo sa backrest ng sopa at saka inakbayan niya ako. Nginitian niya nang nakakaloko sina Tita Talina. I don't care about that, Tita Talina. Nakangising sambit ni Leonardo, pero alam ko na hindi yun totoo. My family doesn't care about that. My family is not that shit, Tita Talina. We can even marry a beggar if we want to, as long as we like them. So you like her? Si Amira. Hinawakan ni Leonardo ang kamay ko. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang mapupungay na mata. Yes, matagal na. I am happy that my son's dream will finally came true. Si Tita Rufa at saka hinalikan si Leonardo sa pisngi. Mom, saway ni Leonardo. Kumunot ang noo ko. Anong dreams niya? Nagsimula na akong kumain. Anong klaseng wedding ang gusto mo, Ashley? Si Tito Antonio. We would like to ask. Binalingan ko si Leonardo. Kayo na lang po ang bahala. Pwede naman yatang civil wedding lang ang sa kanila, Rupa. Sabat ni Tita Talina at maarting ininom ang wine sa wine glass. Hindi ba you like cheap, iha? Nakita ko na bahagyang natawa si Amira sa sinabi ng mami niya. Mommy, you are so mean. I want a grand wedding for her, Rupa. Si Papa ang sumagot. Sabay na napasinghap si Tita Talina at Amira. By the way, bakit hindi nila kasama si Sofia? Bigla akong nalungkot para sa kanya. Para siyang hindi anak ni Tita Talina dahil hindi nila sinasama. Emilion! Seriously? Hindi makapaniwalang sambit ni Tita. Nagpoprotesta ang kanyang tono. Sobra rin akong nagulat. Oo, Talina. Si Tita Rufa. Hindi ko gustong suhestyon mo. My son deserves a grand wedding also. Umiling-iling si Tita Rufa, sabay inom sa kanyang wine. Si Tito Antonio naman ay nakatingin na sa aming dalawa ni Leonardo. I am also expecting for a grandson after your wedding, Leonardo. Naibog akong kinakain ko sa narinig. Namutla ako at biglang nahiya. Masyado akong nagulat sa narinig. Grandson? Kumuha ng tissue si Leonardo at siya na mismong nagpunas sa kalat na nasa bibig ko. Sorry po. That's okay, iha. Pinalo ni Tita Rupa ang braso ni Tito.
Hindi mo dapat sinabi yun. Rupa, what do you expect? We are now old. Nagbaba ako ng tingin at saka nakita ko na inabutan ako ni Leonardo ng tubig. Tinanggap ko agad ito at ininom. Don't worry, Mom and Dad. Tutuparin ko ang gusto mo. Sabi ni Leonardo habang nakatingin sa akin. Napalunok ako at unti-unting ibinaba ang baso. But first, she has to study. And I am a supportive husband. Very well, son. The wedding will be next week. I am looking forward for that day. Si Tito Antonio. Iba na ang kanilang pinag-usapan. Mostly about negosyo. Kaya hindi ako nakaka-relate. Tanging mga mahihinang haplos ni Leonardo sa hita kong nagpatigil sa akin. Nang binalingan ko siya ay umigting na ang kanyang panga. You need to be punished. Sambit niya. Ang sakit nung ginawa mo kagabi. Baka nabaog na ako. Kinabahan ako at napalunok. Hinawi ko ang kamay niya sa hita ko. Anong gagawin ko? Umalis na sila, Papa. Mabuti naman. Ayoko rin sila makasama ng matagal. Lalong-lalo na si Tita Talina. Bumuntong hininga ako't naisipan na tulungan si Manang Consuelo at ang ibang kasambahay dahil iniiwasan ko si Leonardo ngayon. Ramdam na ramdam kong galit niya kanina. Bakit ba siya nagagalit? Kasalanan naman niya kaya tinuhod ko siya. Hinalikan niya ako sa harap ng tao. Sinong hindi mahihiya roon? Hindi ka pwede rito, Ma'am. Saway sa akin ni Miling, isa sa mga kasambahay. Ma'am, kami na po. Ngumuso ako. Wala kasi akong ginagawa. Pinamewangan ako ni Manang Consuelo. Lambingin mong alaga ko, Iha. Kaya na namin dito. Namula ko sa sinabi niya. Hindi niya kailangan ng lambing ko. Nahihiya ko na sambit at kinuha ang pinggan. Tutulong ako sa paghuhugas. Bumagsak ang kanilang mga balikat at pinabayaan ako. Lumapit naman sa akin si Miling at humilig sa lababo. Ma'am, pansin ko, mas kamukha mong papa mo kaysa sa totoo niyang anak. Tinampal ng isa pang kasambahay ang braso ni Miling at pinandilatan niya ito ng mata. Ngumiti ako sa kanila. Okay lang. Bitawan mo nga ako, Kay. Hindi naman porket sinabi ko judgmental na. Anak din naman ako sa labas kaya magkakasundo kami ni Ma'am. Ngumiti siya sa akin. Pero mukha kang hindi anak sa labas Kamukha mong papa mo. Kay gwapo rin naman kasi ni Sir Emilyon. Baka ginayuman ni Ma'am Talina kasi palaging busangot ang muka. At humagikhik siya. Natawa na rin ako at bahagyang napailing. Tama na yan mga marites. Saway ni Manang Consuelo. Magsikilos na kayo baka madatnan kayo ni Rose. Agad-agad namang nagsikilos ang dalawa. Pumuntong hininga ako't nagpatuloy sa ginagawa. Hindi ko rin siya kayang harapin dahil nababaliw ako. Next week na palang kasal nyo, Iha. Lumapit sa akin si Manang Consuelo at tinulungan ako sa pagbanlaw. Sabi po nila, nilagay ko sa gilid ng lababo ang pinggan. Iha, paligayahin mong alaga ko Aniya sabay hawak sa braso ko. Alam mo bang bukang bibig ka niya sa akin? Sinara ko ang gripo at binalingan si Manang Consuelo. Bukang bibig? Nagtataka kong tanong. Oo, hinila niya ako at pinaupo sa upuan. Kwentuhan kita Wala sa sariling tumango ako. Kahit ang totoo'y kinakabahan ako. Bakit naman ako bukang bibig niya? Nang makaupo kami, hinawakan niya ang kamay ko. Kasi Iha, kilala ka na ng alaga ko. High school pa lang yata siya, Iha. Nagulat ako roon. High school? Gulat na tanong ko. Ang tagal. At hindi ko man lang siya kilala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya ba ganun ang kilos niya sa akin? Dahil matagal na pala niya akong kilala? Tumango si Manang Consuelo. Sabay ngiti sa akin. Oo, ako kasing nag-alaga sa kanila kaya alam ko. Bukang bibig ka ng alaga ko. Sabi niya, Ashley is mine. Sabi niya, I will get her soon. Kumalabog ng mabilis ang puso ko. What? Sabi niya ay pangarap ka raw niya. Kinamot ni Manang Consuelo ang kanyang ulo. Ewan ko sa batang yun. Kwento niya ay maganda ka raw at inosente ang muka. Halos hindi na umuuwi ritong batang yun noon dati. Sinusundan ka sa pag-uwi. Namilog ang mata ko at biglang kinilabutan. Diyos ko, 17 pang alaga ko, Iha.
Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa isang babae. Hindi ko kaya itong naririnig ko. Bumilis ang paghinga ko dahil sa nalaman. Minsan na rin silang nagsuntukan ng kapatid niya dahil sa'yo, Iha. Diyos ko, mahilig manuntok ang alaga ko, kaya bugbog sarado si Dionisio. Hindi ko alam kung anong pinag-awayan, pero alam ko dahil sa'yo yun. Nanghina ako at muntik nang mahulog sa kinauupuan. Napatakip ako sa aking bibig dahil hindi ko talaga kinaya. Kaya Iha, alam ko na mahal ka ng alaga ko, kahit babaero yun noon. Ngumiti si Manang sa akin. Alam kong mamahalin ka ng gusto ng alaga ko. Hindi ko magawang ngumiti sa kanya. Hindi ba nila alam na halos tumatakbo ako araw-araw patungo sa amin dahil ramdam ko na may sumusunod sa akin? Akmang magsasalita na sana si Manang nang biglang pumasok si Leonardo sa loob ng kusina. Nataranta ako at humigpit ang kapit ko kay Manang. Napalunok ako na magtama ang tingin namin dalawa. Salubong ang kanyang kilay at madilim ang kanyang tingin sa akin. Narito na pala si Leonardo. Bumaba si Manang sa kanyang upuan. Babalikan ko munang ginagawa ko. At binitiwan niya na ang kamay ko. Napalunok ako nang lumapit si Leonardo sa akin at hinuli ang aking tingin. Why are you here? Malamig niyang tanong sa akin at napasinghap ako nang humilig siya sa akin at itinukod niyang kanyang kamay sa edge ng lamesa. I am waiting for you, baby. Napalunok ako at umiwas ng tingin sa kanya. Sobrang lapit niya at ramdam na ramdam ko ng hininga niya sa balat ko.